Kabanata 5201. Pinaikit ni Salvius ang kanyang mga mata at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano ang kailangan kong gawin? Tumingin si James kay Salvius nang may determinasyon. Sumagot si Salvius, may isang lihim na nakatago sa loob ng kaharian na ito. Kung mahahanap mo ito, sasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Kung hindi, mananatili kami sa orihinal na gantimpala. Nagulat si James, naisip ni James, isang sekreto. Mayroon ba talagang isa sa kaharian na ito? Maingat kong naskan ang kaharian, ngunit wala akong nakitang kakaiba. Maaari mo ba akong bigyan ng pahiwatig? Tanong ni James. Hindi, tumanggi si Salvius. Nilingan niya ang iba pang mga kalahok at sinabing, maaari ding subukan ng iba na hanapin ito. Ang sinumang makakahanap ng sekreto ay bibigyan ng mga mapagkukunan mula sa isang ikawalong antas ng eroplano. Ang mga salita ni Salvius ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga kalahok. Samantala, bumalik si James sa kanyang mga kasama. Nag-thumbs up si Zava sa kanya at pinuri, ang lakas ng loob mo, 49. Humalaklak si James at sinabing, I was just trying out my luck. Kung tatanggihan ako ng Jew Academy, wala na rin akong magagawa. Wala naman talaga akong inaasahan. Nagtataka na tanong ni Taran, ano kaya ang sikreto ng kaharian? Nagkibit balikat si James at sumagot, paano ko malalaman? Biglang umalangaw muli ang boses ni Salvius. Atensyon, pakiusap. Nais kong batiin ang lahat sa pagdaan sa mga pagsubok at pagiging mga alagad ng Jew Academy. Gayunpaman, ang tunay na pagtatasa ay nagsimula pa lamang. Magpapatuloy tayo sa Zilor Battle, na magiging sa anyo ng mga laban ng koponan. Ang mga walang kasama ay pinapayagang lumaban ng mag-isa. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Salvius. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at nagkaroon ng isang arena sa hangganan ng gitnang rehiyon. Maaari kang pumasok sa arena ngayon. Pumasok ang mga kalahok sa arena. Kaagad pagkatapos, nagbago ang eksena sa harap nila. Ang arena ay naging isang nakamamanghang tanawin na may matatayog na bundok, malawak na lupain, at isang batis na asol na hiyas. Ang mga patakaran ng Zilor Battle ay medyo simple. Mayroong 10 lungsod sa loob ng arena na ito. Kailangan mong sakupin ang isa sa mga lungsod at panatilihin ang pamamahala dito hanggang sa matapos ang labanan. Hindi mo kailangang mag-alala na mamatay sa loob ng arena, dahil hindi mapapawi ang iyong mga kaluluwa dito. Kung mamamatay ka sa labanan, bubuhayin ka ng mga powerhouse ng aming akademya. Gayun din, mahahanap mo ang sekreto ng kaharian na ito sa loob ng arena. Pagkatapos makinig sa anunsyo, umakyat si James sa tuktok ng isa sa mga bundok. Kumunot ang noo ni Gurgen habang nagrereklamo, 10 lungsod lang. Mayroong hindi bababa sa 15 kalahok na nasa Petit Celestial rank. Paano natin sila lalabanan? Ipinahayag din ni Taran ang kanyang pagkabigo. Talaga, ito ay isang labanan na ginawa para sa kanila. Ang mga mahihinang magsasaka ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Ang iba pang mga kalahok ay naggrupo din, na nagpahayag ng kawalang kasiyahan sa mga patakaran ng labanan. Ipinaliwanag ni Salvius ang mga patakaran, na nagsasabing, bukod sa 10 lungsod, makakahanap ka ng ilang espiritual na bundok na may marka ng pangalan ng mga powerhouse ng ating akademya. Kung sakupin mo sila at mabubuhay hanggang sa katapusan ng labanan, magiging mga alagad ka ng mga powerhouse na ito. Samantala, ang mga mananakop sa 10 lungsod ay magiging mga alagad ng matatanda ng ating akademya. Kabilang sa mga ito, may mga lungsod na minarkahan ng mga pangalan ni Sir Jorah, pati na rin si Sir Zimmel. Maaari kang pumili ng lugar na tirahan ng naaayon. Ang mga bigong kalahok ay agad na gumaan sa kanyang mga salita. Kaya mayroon ding mga espiritual na bundok na maaari nating sakupin. Ito ay mas makatuwiran. Kung mayroon lamang 10 lungsod na masakop, paano tayo lalaban sa Petit Celestial rank? Fair na. Ang mga kalahok ay nasigla, at marami ang mabilis na humayo upang hanapin ang mga lungsod at espiritual na kabundukan. Iyan ay hindi maarak. Nagulat ang lahat sa sinabi ni James. Nakangiting sabi ni James, huwag maliitin ang elemental formation. Ang elemental formation ay ang pinakabagong nilikha ni James. Ito ay hindi kapani-paniwalang malalim at maaaring magpakawala ng hindi masusukat na lakas.
Sabi ni Zavas, sige. Pagkatapos, magsaya tayo. Tara na. Nagmarcha pasulong si James, at sinundan siya ng iba. Di nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking espiritual na bundok. Ang pangalan ng isang elder mula sa akademya ay naka-hover sa langit sa itaas nito. Pinagmasdan ni James ang mga buhay na nilalang na nakatipon sa paligid nito, na nagtatangkang salakayin at sakupin ang espiritual na bundok. Karamihan ay nasa maagang yugto ng sovereign rank, at ang pinakamalakas ay nasa sovereign third rank lang. Matapos suriin ang sitwasyon, sinabi ni James, patayin silang lahat. Mabuti pang mamatay sa arena world. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapapawi at ipapadala sa teleport upang mabuhay muli ng mga powerhouse ng Jew Academy. Sinapo ni Zavas ang kanyang mga palad at sinabing, matagal na akong hindi lumaban. Wala kayong ginagawa. Ipaubaya mo sila sa akin. Pagkatapos magsalita, agad na pumasok si Zava sa Marcy Ice Pat H's. 17 ranggo. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumutok sa isang malakas na puwersa, pagkatapos ay lumabas mula sa kanyang katawan upang bumuo ng isang nagninangas na pulang halo na halos 1 metro ang taas. Sa di kalayuan ay parang nasusunog si Zavas. Matapos makapasok sa Marcia's Pat H's 17th rank, nagkaroon si Zavas ng lakas na katumbas ng late stage ng Sovereign third rank. Ang Marcy Ice Path ay nakatuon sa purong pisikal na lakas, na nagbigay daan sa kanya na makalaban sa Sovereign 4th rank kahit na siya ay nasa maagang yugto lamang ng Sovereign 3rd rank. Swoosh! Agad na lumitaw si Zavas sa paanan ng bundok. Bago pa makapag-react ang mga nabubuhay na nilalang na nakakalat sa paligid ng bundok, sila ay sinakta ng parang multo at pinatay ng walang pagkakataong lumaban. Utos ni James, huwag mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na umatake ang lahat. Mabilis na kumilos ang tatlo pang kasama ni James. Gayunpaman, si James ay nanatiling naka-hover sa parehong lugar, tahimik na pinapanood ang labanan. Ang mga buhay na nilalang sa paligid ng espiritual na bundok ay medyo mahina at hindi katumbas ng kanyang oras. Mabilis na pinunasan ni Zavas, Gaius, Virgin, at Taran ang ilang buhay na nilalang. Naunawaan ng mga nakaligtas sa unang pag-atake ang sitwasyon at agad na tumakas sa lugar. Hindi sila hinabol ng grupo ni James. Sa halip, tumingin sila sa espiritual na bundok kung saan nagtipon ang daan-daang buhay na nilalang. Ang mga nasa espiritual na bundok ay mula sa ikalimang antas ng eroplano. Ang pinuno ng grupo ay ang Panginoon ng eroplano at isang powerhouse sa maagang yugto ng Sovereign 6th rank. Ang kanyang pangalan ay Tyson Martinez. Ang isa sa mga buhay na nilalang sa ibabaw ng bundok ay nagsabi, ang grupong ito ay tiyak na walang kabuluhan. Napatingin si Tyson sa party ni James at mahinang ngumiti. Tapos, sabi niya, so what if they are up to no good? Nasa Sovereign 6th rank ako. Dagdag pa, mayroon tayong napakaraming powerhouse sa Sovereign rank. Sa ating sama-samang lakas, hindi magiging problema ang pagprotekta sa espiritual na bundok na ito. Hindi makita ni Tyson si James ngunit naramdaman niya si Gaius at ang cultivation rank ng iba. Nagtiwala siya matapos matuklasan na nasa Sovereign 3rd rank lang sila. Pakiramdam niya ay sapat na ang pagpapadala ng ilan sa kanyang mga subordinate sa Sovereign rank para alagaan sila. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si James sa espiritual na bundok. Pumikit siya sa langit at tinitigan si Tyson, nakatayo sa ibabaw ng bundok. Nang magtama ang kanilang mga mata, malamig na sumigaw si Tyson, "Get lost, brat. Kung matino ka, dapat umalis ka na. Kung hindi, matatanggal ka ng maaga sa labanan at hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong sakupin ang isa pang espiritual na bundok." Iyan ay hindi maarak. Nagulat ang lahat sa sinabi ni James. Nakangiting sabi ni James, huwag maliitin ang elemental formation. Ang elemental formation ay ang pinakabagong nilikha ni James. Ito ay hindi kapani-paniwalang malalim at maaaring magpakawala ng hindi masusukat na lakas. Sabi ni Zavas, sige. Pagkatapos, magsaya tayo. Tara na. Nagmarcha pasulong si James, at sinundan siya ng iba. Di nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking espiritual na bundok. Ang pangalan ng isang elder mula sa akademya ay naka-hover sa langit sa itaas nito.
Pinagmasdan ni James ang mga buhay na nilalang na nakatipon sa paligid nito, na nagtatangkang salakayin at sakupin ang espiritual na bundok. Karamihan ay nasa maagang yugto ng sovereign rank, at ang pinakamalakas ay nasa sovereign third rank lang. Matapos suriin ang sitwasyon, sinabi ni James, patayin silang lahat. Mabuti pang mamatay sa Arena World. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapapawi at ipapadala sa teleport upang mabuhay muli ng mga powerhouse ng Jew Academy. Sinapo ni Zavas ang kanyang mga palad at sinabing, matagal na akong hindi lumaban. Wala kayong ginagawa. Ipaubaya mo sila sa akin. Pagkatapos magsalita, agad na pumasok si Zava sa Marcy Ice Path H's 17th rank. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumutok sa isang malakas na puwersa, pagkatapos ay lumabas mula sa kanyang katawan upang bumuo ng isang nagninangas na pulang halo na halos 1 metro ang taas. Sa di kalayuan ay parang nasusunog si Zavas. Matapos makapasok sa Marcia's Path H's 17th rank, nagkaroon si Zavas ng lakas na katumbas ng late stage ng Sovereign third rank. Ang Marcy Ice Path ay nakatuon sa purong pisikal na lakas, na nagbigay daan sa kanya na makalaban sa Sovereign 4th rank kahit na siya ay nasa maagang yugto lamang ng Sovereign 3rd rank. Swoosh! Agad na lumitaw si Zavas sa paanan ng bundok. Bago pa makapag-react ang mga nabubuhay na nilalang na nakakalat sa paligid ng bundok, sila ay sinaktan ng parang multo at pinatay ng walang pagkakataong lumaban. Utos ni James, huwag mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na umatake ang lahat. Mabilis na kumilos ang tatlo pang kasama ni James. Gayunpaman, si James ay nanatiling naka-hover sa parehong lugar, tahimik na pinapanood ang labanan. Ang mga buhay na nilalang sa paligid ng espiritual na bundok ay medyo mahina at hindi katumbas ng kanyang oras. Mabilis na pinunasan ni Zavas, Gaius, Virgin, at Taran ang ilang buhay na nilalang. Naunawaan ng mga nakaligtas sa unang pag-atake ang sitwasyon at agad na tumakas sa lugar. Hindi sila hinabol ng grupo ni James. Sa halip, tumingin sila sa espiritual na bundok kung saan nagtipon ang daan-daang buhay na nilalang. Ang mga nasa espiritual na bundok ay mula sa ikalimang antas ng eroplano. Ang pinuno ng grupo ay ang Panginoon ng eroplano at isang powerhouse sa maagang yugto ng Sovereign 6th rank. Ang kanyang pangalan ay Tyson Martinez. Ang isa sa mga buhay na nilalang sa ibabaw ng bundok ay nagsabi, ang grupong ito ay tiyak na walang kabuluhan. Napatingin si Tyson sa party ni James at mahinang ngumiti. Tapos, sabi niya, so what if they are up to no good? Nasa Sovereign 6th rank ako. Dagdag pa, mayroon tayong napakaraming powerhouse sa Sovereign rank. Sa ating sama-samang lakas, hindi magiging problema ang pagprotekta sa espiritual na bundok na ito. Hindi makita ni Tyson si James ngunit naramdaman niya si Gaius at ang cultivation rank ng iba. Nagtiwala siya matapos matuklasan na nasa Sovereign 3rd rank lang sila. Pakiramdam niya ay sapat na ang pagpapadala ng ilan sa kanyang mga subordinate sa Sovereign rank para alagaan sila. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si James sa espiritual na bundok. Pumikit siya sa langit at tinitigan si Tyson, nakatayo sa ibabaw ng bundok. Nang magtama ang kanilang mga mata, malamig na sumigaw si Tyson, "Get lost, brat. Kung matino ka, dapat umalis ka na. Kung hindi, matatanggal ka ng maaga sa labanan at hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong sakupin ang isa pang espiritual na bundok." Walang intensyon si Tyson na kumilos. Maraming kalahok ang nakapasa sa mga unang pagsubok, ngunit kakaunti lamang ang espiritual na bundok na magagamit sa Arena World. Nais niyang mapanatili ang kanyang lakas dahil malapit na siyang makatagpo ng mga malalakas na kalaban. Sa makatuwid, sinubukan niyang takutin si James sa paghahanap ng mas mahinang espiritual na bundok. Nasa early stage siya ng Sovereign 6th rank. Medyo malakas siya, marahang minasahe ni Zavas ang kanyang noo. Nakangiting sabi ni Taran, gagamitin natin siya para subukan ang lakas ng elemental formation. Bagamat ang kanilang cultivation base ay nasa Sovereign 3rd rank lang, napag-aralan nila ang elemental formation, na nilikha ni James gamit ang Genesis Path Scripture. Itinala ng Genesis Path Scriptures ang Genesis Path ng ilang magkakaibang eroplano. Gayunpaman, ang Genesis Paths ay ang pundasyon lamang na maaaring magamit upang linangin ang makapangyarihang supernatural powers.
Nagmula ang elemental formation mula sa Genesis Path Scriptures, ngunit hindi maiisip ng ibang tao na pag-ugnayin ang dalawa. Sina Zavas, Gaius, Virgen, at Taran ay nagtipon sa harap ni James, bawat isa ay kumuha ng isang tiyak na posisyon. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanilang mga aura. Ang enerhiya ni Zavas ay naging isang kapangyarihang nauugnay sa apoy. Ang ibabaw ng kanyang katawan ay mayroon ng nagniningas na halo pagkatapos niyang makapasok sa Marcy Ice Path H's 17th rank. Biglang sumulpat ang isang pagsiklab ng apoy at nag-intertwine sa halo, na nagdulot ng isang kamangha-manghang tanawin. Si Taran, sa kabilang banda, ay nakakuha ng kapangyarihan na may katangiang kahoy, at isang green halo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ni Gaius ay may katangiang metal, na ipinakita sa isang gintong aura. Sa wakas, si Virgen ay may mga kapangyarihan na may katangiang lupa, at isang kulay abong halo ang nakapalibot sa kanya. Sunog, kahoy, metal, earth. Matatag sila sa kinatatayuan, at sinigaw nila ang kani-kanilang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang halos sa paligid ng kanilang mga katawan ay napalitan ng misteryosong mga inscription at nagsanib upang bumuo ng isang mahiwagang kapangyarihan. Kahit na kulang sila ng isang elemento, maaari silang gumawa ng isang malakas na puwersa na may 4 na elemento lamang. Ang kanilang mga kapangyarihan ay bumuti ng mabilis. Sa sandaling iyon, ang kanilang lakas ay katumbas ng maagang yugto ng Sovereign 6th rank. Kung sinamahan sila ni James para kumpletuhin ang elemental formation, ang kanilang lakas ay umabot na sa Petit Celestial rank. Pinangangasiwaan ng mga powerhouse ng Jew Academy ang Arena World at binigyan ng espesyal na atensyon ang mga powerhouse sa Petit Celestial rank at ang Sovereign 6th rank. Para sa kanila, ang mga ito ay mga kandidato na nagkakahalaga ng pamumuhunan ng oras at pagsisikap. Mukhang nagulat si Zimmel. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay at binago ang tingin sa espiritual na bundok na kinaroroonan ng grupo ni James. Sumigaw siya, iyon ay isang napakalakas na porma sayon. Nagulat na sabi ni Jorah, unbelievable. Nasa Sovereign 3rd rank lang sila, ngunit nakuha nila ang lakas na katumbas ng Sovereign 6th rank sa formation. Iyan ay 3 ranggo na mas mataas kaysa sa kanilang orihinal na ranggo. Tumingin si Zimmel sa isang matandang lalaki sa bulwagan at nagtanong, Sir Osborne, sanay ka sa mga porma sayon. Ano sa tingin mo tungkol dito? Si Leonidas Osborne ay isa sa mga nakatatanda sa Jew Academy. Siya ay bihasa sa mga porma sayon at lalo na mahusay sa pag-decipher ng mga ito. Sa buong hindi mabilang na mga eroplano, ang kanyang mga kasanayan ay isa sa mga pinakamahusay. Tinitigan ni Leonidas sina Zavas, Gaius, Virgen, at Taran. Pagkatapos, naramdaman niya ang kanilang mga aura. Nakakunot ang noo niyang sinabi, pambihirang porma sayon ito. Nagsagawa sila ng inversion na may 4 na magkakaibang elemento upang makagawa ng mga dakilang kapangyarihan. Bagamat ang 4 na elemento ay hindi ganap na magkatugma, maaari silang magkaisa na palakasin ang isa't isa. Hindi isang sorpresa na makita ang isang tao na pinagsama ang mga ordinaryong elemental na kapangyarihan. Gayunpaman, ginagamit nila ang mga pinaka-advanced na elemental na inscription. Ang mga elemental na inscription na ito ay dapat na kinuha mula sa Genesis Path mula sa isang 9 na antas ng eroplano o mas mataas. Matapos ibahagi ang kanyang pagsusuri, huminga ng malalim si Leonidas. Pagkatapos, nagkomento siya, ito ay sapat na kahanga-hanga para sa kanila na kumuha ng malalim na mga elemental na inscription mula sa Genesis Path ng isang malakas na eroplano. Ngunit nagawa nilang pagsamahin ang mga ito ng perpekto. Ang isang mahusay na powerhouse ay dapat na lumikha ng hindi kapani-paniwalang porma sayon na ito. Agad na lumiwanag ang mukha ni Zimmel sa excitement. Natuwa siya, interesting. Ayon sa kanilang data, sila ay mula sa isang pangatlong antas ng eroplano. Gayunpaman, naglagay sila ng napakalakas na porma sayon. Bukod dito, mayroong isa na hindi nakagawa ng aksyon. Kung magsanib puwersa silang 5, maaari nilang pagsamahin ang 5 elemento para maperpekto ang porma sayon. I'm looking forward to see how much the complete formation can boost their strengths. Nagulat ang mga powerhouse na nagtipon sa Jew Academy sa eksena.
Samantala, naglabas ng makapangyarihang aura sina Zavas, Gaius, Virgen, at Taran sa Arena World. Iyon ang unang pagkakataon na pinagsama nila ang elemental formation, at tumagal bago sila nasanay sa malakas na puwersang dumadaloy sa kanilang mga katawan. Si Zavas ang unang kumilos. Sumunod siya at sinabing, susubukan ko ang kanyang lakas. Siya ay nagpakita sa ibabaw ng espiritual na bundok sa isang kisap mata. Nagdilim ang mukha ni Tyson, at isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan. Siya dashed out, lumipad sa direksyon ni Zavas. Ikinaway ni Zavas at Tyson ang kanilang mga kamay, at nagsalubong ang kanilang mga palad. Boom! Dalawang malakas na puwersa ang nagsanib. Halos kapantay ni Tyson ang lakas ni Zavas. Gayunpaman, mas mababa pa rin ang kanyang cultivation rank, at kinailangan niyang umasa sa elemental formation para mapataas ang kanyang lakas. Hindi siya agad na makaangkop sa kanyang bagong nakuhang kapangyarihan at gamitin ang buong potensyal nito. Natapos ang komprontasyon nang napatumba si Zavas. Si Gaius, Virgen, at Taran ay agad na sumulpot sa likod ni Zavas at ibinuhos ang kanilang mga kapangyarihan sa kanyang katawan. Matapos matanggap ang iba pang tatlong elemental na kapangyarihan, ang lakas ni Zavas ay umabot sa huling yugto ng Sovereign 6th rank. Agad siyang nawala sa pwesto at pumikit sa likod ni Tyson. Bago pa makapag-react si Tyson, natama na siya sa likod at nasugatan. Napabuga siya ng malakas na puwersa at nagluwan ng isang subo ng dugo. Mabilis na pinalibutan ni Zavas, Gaius, Virgen, at Taran si Tyson at pinagsama ang kanilang mga elemental na kapangyarihan upang bumuo ng isang makapangyarihang pormasayon. Nakulong si Tyson sa loob ng formation. Sinubukan niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang laman ay nabura, at ang kanyang kaluluwa ay na-teleport palabas ng Arena World. Kabanata 5206. Si Tyson ay ang Panginoon ng isang 5th level na eroplano at isang powerhouse sa maagang yugto ng Sovereign 6th rank. Gayunpaman, pinatay siya ng 4 na tao sa Sovereign 3rd rank. Mapahamak siya kung wala sila sa Arena World. Kasunod ng pagkamatay ni Tyson, ang kanyang mga nasasakupan na naiwan sa espiritual na bundok ay natakot. Agad silang lumikas at ibinigay ang espiritual na bundok. Dahil hindi sila makabuluhang banta, hindi sila hinabol ni James at ng kanyang mga kasama. Namamangha ang mga powerhouse ng Jew Academy. Bulalas ni Leonidas, natatangi. Iyan ay isang napakagandang pormasayon. Ginagamit nito ang mga elemental na kapangyarihan ng tumpak. Iniisip ko kung aling powerhouse ang lumikha nito. Hinaplos ni Zimmel ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, ngayon, nagiging kawili-wili na ito. Ang mga kalahok sa Petit Celestial rank mula sa malalakas na eroplano, sekta, at pamilya ay hindi magiging madali sa pagkakataong ito. Sina Zavas, Gaius, Virgen, at Taran ay bumalik sa panig ni James. Masyado silang mahina. Hamanin natin ang isang tao sa Petit Celestial rank. Ang kumpiyansa ni Zavas ay tumaas. Lumutang si James sa kalangitan, matamang nakatitig sa espiritual na bundok sa unahan. 49. Tumingin si Taran sa kanya, nagtataka. Nawala sa pag-iisip si James, bahagyang tumango, at sinabing, "Yeah." Tinanong ni Gaius, "Ano ang tinitingnan mo?" Sumagot si James, "Nagbanggit si Sir Salvius ng isang lihim na nakatago sa loob ng kaharian na ito. Sinubukan kong hanapin ito. May nakita ka bang clues?" Tanong ni Zavas. Umiling si James bilang tugon. Muli, tinanong ni Gaius, "Kung gayon, ano ang gagawin natin sa espiritual na bundok na ito?" Sandaling nag-isip si James at sumagot, "Mag-set up tayo ng isang formation para pigilan ang ibang mga kalahok na sakupin ito." Pagkatapos, lumapit si James sa espiritual na bundok. Ikinaway niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang ilang elemental inscriptions upang bumuo ng isang elemental formation. Maliban na lang kung may lumabas na powerhouse sa Petit Celestial rank, imposibleng masira ang elemental formation. Tumingin si James sa kanyang mga kasama at sinabing, "Dapat maging pamilyar muna kayong apat sa kapangyarihan ng elemental formation. Bagamat kabisado mo na ito, hindi mo pa ito lubos na naaangkop at hindi mo mailalabas ang tunay na potensyal nito." Sige. Tumango sina Zavas, Gaius, Virgen, at Taran.
Pagkatapos, nagsimula silang maging pamilyar sa elemental na kapangyarihan. Samantala, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa espiritual na bundok. Pumikit siya at maingat na pinakiramdaman ang paligid. Nagkomento ang mga powerhouse ng Jew Academy sa kanyang mga aksyon. Baka may napansin na siya. Sabi ni Zimmel, not necessarily. Binibigyan lang namin ng dagdag na pagkakataon ang mga kalahok. Hindi ko inaasahan na may makakatuklas pa rin ng sikretong nakatago sa loob ng kaharian. Kung mahahanap niya ito, siya ay talagang isang bihirang henyo. Nangangahulugan ito na siya ay mapagmasid at may mataas na kakayahan sa pag-unawa. Bilang karagdagan, ang kanyang iba pang mga aspeto ay nahasa sa napakataas na antas. Ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan. Ginamit ni James ang kanyang mga pandama upang i-scan ang arena world. Makalipas ang ilang oras, biglang gumuhit ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nagmamadaling umalis bagkus ay hinintay niyang mas maging pamilyar ang kanyang mga kasama sa kapangyarihan ng elemental formation. Pagkatapos na umangkop ang kanyang mga kasama sa kanilang bagong nakuhang kapangyarihan, sinabi ni James, "Tara na." Ang grupo ay nagtungo sa susunod na espiritual na bundok. Ang kanilang susunod na target ay isang medyo maliit na bundok. Ang mga kalahok na sumakop sa espiritual na bundok ay nasa Sovereign 4th rank lamang. Gayunpaman, ang kompetisyon upang sakupin ang kontrol sa espiritual na bundok ay matindi. Hindi mabilang na mga kalahok sa Sovereign 2nd at 3rd rank ang nagtipon-tipon at pinag-aawayan ito. Sa kasamaang palad, ang kanilang laban ay biglang natapos ng grupo ni James. Matagumpay na nasakop ni James at ng kanyang mga kasama ang espiritual na bundok ng walang elemental na formasayon. Pagkatapos ng kanilang ikalawang pananakop, nagtayo si James ng isa pang elemental na formasayon sa paligid ng espiritual na bundok. Pagkatapos, hindi nagmadali si James sa kanilang susunod na target. Sa halip, umupo siya sa isang lotus position sa ibabaw ng bundok. Nataranta ang kanyang mga kasama, ngunit hindi siya tinanong at matiyagang naghintay sa isang tabi. Maya-maya, tumayo si James, at nagpatuloy ang grupo sa susunod nilang destinasyon. Isa pa, inagaw nila ang mga espiritual na bundok. Sa Arena World, mayroon lamang 49 na espiritual na bundok. Sa sandaling iyon, nasamsam na ng grupo ni James ang 40 espiritual na bundok. Sa tuwing kukuha sila ng bagong lugar, mag-set up si James ng formation. Pagkatapos, mananatili siya sa tuktok ng bundok ng ilang oras. Tinalakay ng Jew powerhouses ang kanyang mga aksyon. Haha! Siya ay kaakit-akit. Pagkatapos sakupin ng isang espiritual na bundok, lumikha siya ng isang malakas na formasayon upang pigilan ang mas mahihinang mga kalahok sa pagsalakay. Ang mas malalakas na kalahok, sa kabilang banda, ay nakatuon ang kanilang pansin sa 10 lungsod o mas makapangyarihang espiritual na mga bundok. Kaya, hindi sila nag-aaksaya ng anumang oras sa mas mahihinang mga opsyon. Sinisikap ba niyang alisin ang lahat ng iba pang kalahok? Iyon ang hitsura. Gayunpaman, ang mga nauna nilang kalaban ay nasa weaker side. Mula ngayon, kailangan niyang talunin ang mas malalakas na kalaban mula sa mga pangunahing sekta. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay nasa Petit Celestial rank. Nasa sabik akong makita kung paano ito gumaganap. Ang mga powerhouse ng Derek's Academy ay nabighani sa pagtatasa sa Arena World. Ang mga bagay ay lumampas sa kanilang mga inaasahan. Walang sino mang umasa na ilang tao mula sa ikatlong antas ng eroplano ang magpapakilos ng gayong bagyo sa Arena World. Malakas ang impresyon nila kina James, Zavas, Gaius, Virgin, at Taran. Marami sa kanila ang may planong kunin sila bilang mga alagad. Magiging mahusay na magkaroon ng samantala, si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa ibabaw ng isang espiritual na bundok na kakaagaw pa lamang nila, samantalang ang kanyang mga kasamahan ay nagpahinga. Matapos maibalik ng lahat ang kanilang lakas, tumayo si James. 49, ang mga susunod nating laban ay magiging mahirap. Napasapo si Zavas sa noo. Kumunot ang noo ni Gaius at sinabi, wala nang maraming espiritual na bundok na natitira. Ang natitirang mga espiritual na bundok ay nasakop na ng mas malalakas na kalahok. Pagkatapos, mayroon ding 10 lungsod na natitira. Maaagaw ba natin silang lahat?
Tumingin si James sa kanila at nakangiting sinabi, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Si Zavos at ang iba ay puno ng kumpiyansa sa kanilang unang laban. Gayunpaman, mabilis na napatay si Tyson dahil sa minamaliit niya sila. Hindi naging madali para sa kanila na manalo sa mga sumunod na laban. Ang kanilang mga sumusunod na kalaban ay nakabisado ang mga pambihirang supernatural na kapangyarihan. Kahit na may elemental formation, sila ay malubhang nasugatan. Aasa kami sa iyo upang ayusin ang natitira. Si James ay hindi pa lumahok sa anumang mga laban, at ang tunay na potensyal ng elemental formation ay hindi na ilabas. Kaya naman, inaasahan ng kanyang mga kasama na subukan ang pinakamataas na lakas nito. Excited din ang mga powerhouse ng Jew Academy. Samantala, ang Elysium Halls Master, ang pinakamalakas na powerhouse ng Central Plain, ay nanunood din sa pagtatasa. Sumimangot siya at naguguluhan na bang-ulong, 5 elemento ng Central Plain. Pagkatapos kong mamaster ang Genesis Path ng Central Plain, hindi ko na ito naipasa kahit kanino. Paano nila ito nakuha? Sino ang nagturo nito sa kanila? Sino ang lumikha ng gayong makapangyarihang porma sayon? Maaaring sabihin ng Master ng Elysium Hall na ang mga kasamahan ni James ay gumagamit ng makapangyarihang 5 elemento ng Genesis, at napagpasyahan niya na sila ay mula sa Central Plain. Gayunpaman, bahagyang napalayo pa rin siya sa marka. Sa totoo lang, si James at ang kanyang mga kasama ay gumagamit ng Genesis powers na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Genesis paths ng maraming iba't ibang eroplano. Bukod sa Elysium Halls Master, marami pang powerhouses ang nanunood sa assessment ng Jew Academy dahil nagpadala sila ng mga disipulo para makibahagi dito. Ang porma sayo na ginamit ni Zavos, Gaius, Virgin, at Taran ay nagdulot sa kanila ng kalituhan. Marami sa kanila ay mga Panginoon ng ika-9 na antas ng eroplano at nilinang ang Genesis path ng kanilang eroplano. Ang Genesis path ng isang eroplano ay binubuo ng maraming Genesis powers, kabilang ang 5 elemento ng Genesis. Kaya, nadama nila na ang 5 elemento ng Genesis na ginamit ng mga kasama ni James ay malalim. Kahit na na-master na nila ang Genesis paths ng kani-kanilang eroplano, hindi nila lubusang maintindihan ang Genesis powers nila. Alam ni James, na nasa loob ng Arena World, ang kanilang mga aksyon ay makakatawag ng maraming atensyon. Gayunpaman, hindi siya nag-alala dahil nakagawa na siya ng countermeasure. Di nagtagal, ang grupo ni James ay umalis sa espiritual na bundok at nagtungo sa kanilang susunod na destinasyon. Maraming kalahok ang naalis sa Arena World. Gayunpaman, may ilan na sumuko na at sumunod sa grupo ni James para manood sa kanila. 1/3. Di nagtagal, dumating ang grupo ni James sa labas ng isang malakas na espiritual na bundok. Sa kalangitan, may ilang salita na umaaligid sa itaas ng bundok, nagbabasa Waynault Roberts. Wow! Ito ang espiritual na bundok ni Sir Waynault. Si Sir Waynault ay isang makapangyarihang miyembro ng Jew Academy. Nasa early stage na siya ng Martial Celestial rank. Nagtataka ako kung sino ang kasalukuyang may kontrol sa espiritual na bundok na ito. Maraming kalahok ang nagtipon sa malayo, tinatalakay ang espiritual na bundok. Samantala, isang gwapong lalaki na nakasuot ng berdeng balabal ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng bundok, na may ilang tao na nakatayo sa likuran niya. Sir, dumating na po sila. Iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo, agad na nasal-ayan ang grupo ni James. Si James at ang kanyang mga kasama ay nagdulot ng malaking bagyo sa Arena World, at maraming mga mata ang nakatutok sa kanila. Walang eksepsyon ang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Ang pangalan ng lalaki ay Keegan Yonner, at siya ay nagmula sa ika-7 antas ng eroplano. Nakapagtataka, hindi siya mula sa isang malakas na background. Siya ay umasa sa kanyang sariling lakas upang maging isang plane lord at gumawa ng pangalan para sa kanyang eroplano. Siya ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng Petit Celestial rank. Sa kanyang eroplano, mayroong ilang mga powerhouse sa Sovereign 6th rank at isang dosina sa Sovereign 5th rank. Bukod pa rito, maraming powerhouse sa pagitan ng Sovereign 1st hanggang 4th rank. Ang layunin ni Keegan sa pamumuno sa isang grupo ng mga powerhouse na lumahok sa pagtatasa ng Jew Academy ay para lamang pabor sa kanila.
Ang kanyang eroplano ay nasa ikapitong antas, na itinuturing na napaka-advance. Sa kabila nito, mayroong isang makabuluhang bilang ng ikawalong antas at ikasyam na antas ng mga eroplano. Bilang karagdagan, ang Central Plane ay napakalakas din. Napakaraming banta sa kanyang eroplano. Kaya naman, gusto niyang makasama sa magandang panig ng Jew Academy para matiyak ang kaligtasan ng kanyang eroplano. Matapos makitang lumitaw ang grupo ni James, dumilim ang mukha ni Keegan. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa mga taong papalapit sa malayo. Huminto si James at ang kanyang mga kasama sa paanan ng espiritual na bundok. Kumunot ang noo ni Zavas at sinabing, medyo malakas sila. Ang kanilang pinuno ay nasa Petit Celestial rank. Sa kanila, mayroong 4 sa Sovereign 6th rank, mahigit 12 sa Sovereign 5th rank, at higit sa 50 sa Sovereign 4th rank. Tiyak na maaagaw nila ang isang lungsod kung susubukan nila. Sinabi ni Taran, oo. Kung sasalakayin nila ang isang lungsod na may isang powerhouse lamang sa Petit Celestial rank, mananalo sila. Napatingin si Zavas at ang iba pa kay James. Alam ni James na kailangan niyang lumahok sa labanan sa pagkakataong ito. Kung hindi, hindi masusupol ng kanyang mga kasama ang espiritual na bundok. Samantala, maraming tao ang nanunood sa kanila. Gustong malaman ng lahat kung gaano kalakas ang kumpletong elemental formation at kung ang 5 tao sa Sovereign 3rd rank ay kayang talunin ang isang powerhouse mula sa isang 7th level na eroplano. Inaabangan ng lahat ang laban. Sumigaw si Keegan, ipahayag ang iyong mga pangalan. 49. Gawis. Virgin. Zavas. Taran. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses sa lugar. Napakatapang. Sigaw ni Keegan. Kaagad pagkatapos, isang malakas na aura ang bumangon mula sa kanyang katawan, at ang mga elemental na kapangyarihan ng Arena World ay agad na pinalibutan siya. So ito ang Celestial rank. Tumingin si James sa unahan at nagpaliwanag, kapag pumasok ka sa Celestial rank, makikipag-ugnayan ang iyong aura sa mga elemental na kapangyarihan mula sa nakapalibot na kapaligiran. Napakalakas ng aura niya. Nasa Petit Celestial rank siya, tama ba? Inaasahan ko ang pakikipaglaban sa isang kalaban sa Celestial rank. Excited na makipaglaban ang mga kasama ni James. Nakapasok na ako sa Petit Celestial rank. Samantala, kayong 5 ay nasa Sovereign 3rd rank lang. Kahit malakas ang porma sayon mo, hindi mo ako matatalo. Si Keegan ay nag-umapa sa kumpiyansa. Hindi alintana kung gaano kalakas ang kanilang porma sayon, pakiramdam niya ay may limitasyon kung gaano nito mapapabuti ang kanilang lakas. Ang Sovereign rank at Celestial rank ay may hindi malulutas na pagkakaiba sa lakas. Hindi mo na kailangang kumilos, Ginoo. Sa sandaling iyon, 4 na powerhouse sa Sovereign 6th rank ang humakbang at lumundag sa kalangitan. Ang 4 na powerhouse ay nasa huling yugto ng Sovereign 6th rank at nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Sinabi ni James, pagkatapos nating masakop ang espiritual na bundok na ito, ang mga susunod na ilan ay magiging mas madali. Hindi tayo maaaring magpigil sa labanang ito at dapat nating tapusin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng utos ni James, kumalat ang kanyang mga kasama at inihagis ang porma sayon. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa kanila ay nagpakawalan ng iba't ibang uri ng elemental na kapangyarihan at pinalibutan nito ang kanilang mga katawan. Sumama na rin si James sa kanila. Sa sandaling iyon, nagsanib ang 5 elemento. Tumayo silang 5 sa kawalan, bumubuo ng kakaibang pattern. Ito ang unang pagkakataon na naikast nila ang kumpletong elemental formation. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga aura ay tumataas, at ang kanilang lakas ay bumuti ng malaki. Dati, ang Gawis, Virgin, Zavas, at Taran ay maaari lamang maabot ang Sovereign 6th rank. Sa pagdaragdag ni James, ang huling elemental na pagbabaligtad, ang kanilang aura ay umabot sa mas mataas na antas. Sa sandaling iyon, silang 5 ay may kapangyarihang katumbas ng Petit Celestial rank. Bagamat hindi pa nila naabot ang Petit Celestial rank, mayroon silang lakas ng isa. What the? Ang 4 na powerhouse sa Sovereign rank ay natulala. Ang kalmado at kumpiyansang pagtitimpi ni Keegan ay napalitan ng pagiging solemna. Sa sandaling iyon, kumilos si James.
Sinugod niya ang 4 na kalaban at sinaktan ang mga ito bago pa sila makapag-react. Dama po ang malakas na puwersa sa kanilang mga katawan at agad silang nawasak. Ang kanilang mga kaluluwa ay pinalabas sa Arena World matapos na patayin. Sa pangunahing bulwagan ng Jew Academy, maraming powerhouse ang nakamasid sa gulat. Kahit na sila ay nakaranas ng mga powerhouse, nalaglag ang kanilang mga panga sa nakita. Ang 4 na powerhouse sa huling yugto ng Sovereign 6th rank ay napatay sa isang kisap mata. Bagamat may lakas din ang mga powerhouse mula sa ibang mga sekta upang labanan ang mga kalaban sa huling yugto ng Sovereign 6th rank, imposible ang isang instant na pagpatay. Si James ay kalmadong nagpusade sa langit. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Keegan. Alam niyang narito ang grupo ni James para agawin ang espiritual na bundok. Labanan ang grupo ni James. Ay set up ang formation, mabilis na naglabas ng utos si Keegan. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse sa likod niya ay mabilis na tumalon sa kalangitan at nagkalat sa paligid. Pagkatapos, nagpakawala sila ng malalakas na aura. Hinawakan nila ang kanilang mga espada at kumikislap sa buong kalangitan. Inilabas nila ang sword energies at nag-fused sa isang kakaibang pattern. Utos din ni James, attack. Nagse-set up sila ng isang malakas na pormasayon. Maaari itong bitag kahit isang powerhouse sa Petite Celestial rank. Nagsimulang kumilos ang grupo ni James, pinalabas ang kanilang elemental powers. Nag-interact agad ang mga aura nila sa isa't isa. Lumitaw si Taran sa labas ng sword formation. Gayunpaman, ang pagbuo ng espada ay biglang kumalat patungo sa kanya. Siya ay pabaya at nakulong. Kasunod ng kanyang pagkakulong, siya ay sinaksak ng ilang sword energies. Biglang, 4 na magkakaibang kapangyarihan ang pumasok sa kanyang katawan at nagpalakas ng kanyang lakas. Sumigaw siya, break. Pagkatapos, sumabog ang isang misteryosong rune na tinawag niya. Agad na kumalat ang mga bitik sa buong sword formation. Agad namang kumilos si James at ang 3 pa. Ang mga powerhouse sa Sovereign rank ay sunod-sunod na bumagsak mula sa langit. Bago sila makarating sa lupa, ang kanilang mga katawan ay nilipol ng isang malakas na puwersa. Mabilis na nawasak ni James at ng kanyang mga kasama ang sword formation at napatay ang marami sa mga nasasakupan ni Keegan. Sa sandaling iyon, iilan lamang sa mga nasasakupan ni Keegan ang naiwan sa espiritual na bundok. Bumulong si Keegan, damn it. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang elemental na kapangyarihan mula sa Genesis Path ng kanyang eroplano ay natipon sa isang mahabang espada. Pagkatapos, ang kanyang aura ay bumuti ng husto. Humakbang siya at pinutol ang kanyang espada. 1 kilometrong haba ng sword energy ang lumabas, dala ang walang kapantay na kapangyarihan. Bagamat sila ay nasa loob ng isang lihim na kaharian na nilikha ng mga powerhouse ng Jew Academy, ang kanyang nakakatakot na lakas ay sapat na upang maapektuhan ang nakapalibot na espasyo. Mabilis na nakaiwas sa pag-atake ang grupo ni James. Boom! Ang nakakatakot na sword energy ay nahulog sa lupa sa di kalayuan at lumikha ng isang hukay. Ang pinsala ay patuloy na kumalat, na bumubuo sa isang mahaba, walang kalaliman na bangin. Gulat na sabi ni Taran, napakalakas niya. Kung tatamaan ako niyan, nabura na sana ang kaluluwa ko. Nagulat ang grupo ni James sa lakas ng pag-atake. Gaya ng inaasahan mula sa isang powerhouse sa Petite Celestial rank, si Keegan ay may nakakatakot na lakas. Hinawakan ni Keegan ang kanyang nakasisilaw na mahabang espada at naglaslas, nagpakawala ng ilang sword energies. Mabilis na nagpatawag si Taran ng ilang inscription ng sumpa at ginawa itong isang hindi nakikitang hadlang. Boom! Nabasag ang harang ni Taran, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umiwas sa malayo. Madagandong kapigatian. Agad na inihagis ni Gurgen ang kanyang supernatural power, at tinakto ng maitim na ulap ang kalangitan. Hindi mabilang na mga kidlat ang nagkuros at bumuo ng Tribulation World. Nakulong si Keegan sa Tribulation World at napilitang harapin ang sunod-sunod na kalamidad. Gayunpaman, si Keegan ay nasa Petite Celestial rank at madaling nabasag ang Tribulation World sa isang galaw. Lumitaw siya sa harap ni Gurgen at tinusok ang kanyang espada. Biglang naging bato ang katawan ni Gurgen. Bahagyang tumagos ang espada ni Keegan sa kanyang balat,
ngunit ang kanyang malakas na puwersa ay naging dahilan ng pag-urong ni Gurgen. Sa sandaling iyon, naglunsad din ng mga pag-atake sina Zavas, Gawis, at Taran gamit ang kanilang supernatural powers. Si Keegan ay nakulong muli sa isang tribulation world. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang 5th level tribulation world. Pinatong ni James at ng kanyang mga kasama ang kapangyarihan at bumuo ng 5th level tribulation world. Sumpa ang magic. Bago makatakas si Keegan sa tribulation world, ang curse magic ay tumagos sa hangin. Agad na sinimulan ng curse magic ang kaagnasan sa katawan ni Keegan. Break. Nagumbok ang mga ugat sa mukha ni Keegan, at biglang lumakas ang katawan nito. Nagsagawa siya ng isang lihim na sining upang mapahusay ang kanyang sarili. Ngayon, ang kanyang lakas ay nasa gitnang yugto ng Petit Celestial rank. Mas mahirap pahusayin ang cultivation base ng isang tao pagkatapos maabot ang Celestial rank. Kaya, kahanga-hanga para kay Keegan na pataasin ang kanyang kapangyarihan mula sa unang yugto ng Petit Celestial rank hanggang sa gitnang yugto. Kapangyarihan ng sumpa. Di nagtagal, sinira niya ang tribulation world. Gayunpaman, agad siyang pinalibutan ng sword energies na naglalaman ng mga mahiwagang inscription. Isang sword world ang nabuo at na-trap muli si Keegan. Hindi mabilang na sword energies ang bumaril sa kanya. Si Keegan ay nagpakawala ng nakakasilaw na aura upang bumuo ng isang protection na hadlang laban sa sword energies. Sa kabila nito, pinilit niyang labanan ang panggigipit ng Sword World. Ang kanyang katawan ay unti-unting itinulak pababa mula sa langit, at siya ay bumagsak sa lupa. Nahati ang lupa, at patuloy na kumakalat ang mga bitek. Madaling talunin ni James si Keegan ng mag-isa. Gayunpaman, pinigilan niyang gawin iyon dahil hindi pa nakaharap ang kanyang mga kasama sa isang mabigat na powerhouse tulad ni Keegan. Bagamat ginamit nila ang elemental formation para makakuha ng lakas sa Petit Celestial rank, hindi pa nila kayang umangkop sa kanilang mga bagong kapangyarihan at hindi pa nila magagamit ang kanilang buong potensyal. Sa makatuwid, kailangan nilang makibahagi sa mga labanan upang mas maunawaan ang kapangyarihan ng elemental formation. Si James at ang kanyang mga kasama ay nagpatawag ng sword energies at pinagsama ang mga ito sa isang maraming kulay na higanteng espada. Ang espada ay naglaslat sa hangin, na nagdulot ng mga bitek sa buong di umano'y matatag na walang laman. Tiningnan ni Keegan ang higanteng espada na may malungkot na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng malakas na pagsabog ng enerhiya. Ang kanyang enerhiya ay bumaril patungo sa langit na parang dragon, at pagkatapos ay sinundan niya ito. Boom! Nagbanggaan ang dalawang malalakas na puwersa at agad na nabasag ang Sword World. Mabilis na umatras si James at ang kanyang mga kasama ngunit naipit si Keegan sa pagitan nila. Magulo ang buhok ni Keegan, at basang-basa ang katawan niya sa dugo. Humihingal siya ng masama ang tingin sa 5 tao sa paligid niya. Si Keegan ay mukhang nabugbog. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang basag na espada, na nabahira ng pula ng kanyang dugo. Sa kabilang banda, maayos naman ang ginagawa ni James at ng kanyang mga kasama. Tinitigan siya ng mga ito ng may kalmadong ekspresyon. Tumingin si James sa kanyang mga kasama at nagtanong, "Kumusta ang lahat?" "Maayos lahat." "Oo naman. Inaasahan kong magiging mas malakas siya." "Ang lakas pala ng Petit Celestial rank ay hindi masyadong big of a deal," nakangiting sabi ni Zavas. Nagalit si Keegan sa sinabi niya. Nakangiting sabi ni Gaius, "Ito ang unang pagkakataon na natapos natin ang elemental formation, at hindi pa ako nasanay sa kapangyarihang ito. Dapat kong gamitin ang laban na ito para mas masanay ang sarili ko dito." Namula ang mukha ni Keegan. Hindi siya makapaniwala na binalak siya ng mga ito bilang practice subject. Siya ang Panginoon ng isang 7th antas ng eroplano, at hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan noon. Mamatay. Itinaas ni Keegan ang kanyang espada at umatake. Sinite siya ng mga kasama ni James. Gayunpaman, lumayo si James. Bagamat pinigilan ni James na lumahok sa labanan, aktibo pa rin ang pagpapala ng elemental formation. Kaya, ang kanilang mga elemental na kapangyarihan ay nagbibigay ng enerhiya sa isa't isa. Hindi may deactivate ang elemental formation maliban kung isa sa kanila ang mapatay.
Ang limang figure ay kumikislap sa buong himpapawid, at umalangaw-ngaw ang mga tunog sa lugar. Si Keegan ay nag-activate ng isang lihim na sining upang madagdagan ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang apat na kalaban ay may lakas sa unang yugto ng Petit Celestial rank. Bukod dito, maaari nilang gamitin ang elemental inversion upang tawagan ang elemental na kapangyarihan ng isa't isa. Sa simula ng laban, bahagyang nahirapan sila laban kay Keegan. Gayunpaman, ngayon ay kalmado na sila at tahimik laban sa kanya. Kahoy, tubig, sunog, earth. Nagkalat sila sa iba't ibang direksyon. Ang kanilang mga aura ay makabuluhang bumuti. Ang kanilang mga elemental na kapangyarihan ay lumitaw at nabuo sa isang haligi ng liwanag. Sumikat ang liwanag sa kalangitan at tumagos sa lugar. Kaagad pagkatapos, isang porma sayon ang lumitaw at nakulong si Keegan. Naramdaman niya ang kakaibang puwersa na pumapalibot sa kanya at sinubukan niyang iwasan ito. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Mabilis siyang nagpatawag ng protective barrier. Samantala, ang mga elemental na kapangyarihan ay sumailalim sa pagbabaligtad at nabuo sa isang malakas na puwersa. Pagkatapos, tumama ito sa harang ni Keegan. Basag. Ang proteksyon na hadlang ay nabasag kaagad, at si Keegan ay napaalis. Sa sandaling iyon, mabilis na tinawag ni Taran ang curse inscriptions at ginawa itong mahabang espada. Sa pagkakataong ito, ang mga inscription ng sumpa ni Taran ay mas malakas pagkatapos niyang pagsamahin ang mga ito sa mga kapangyarihan ng Genesis Path. Ang kanyang espada ay kumaripa patungo kay Keegan sa napakabilis na bilis. Bago pa makapag-react si Keegan ay nabutas na ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi pa siya natatanggal. Sumilip si Zavas sa likod niya at itinulak ang palad niya pasulong. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang Marcy Ice Path, Cultivation Base, at ang limang elemento. Napatalsik si Keegan, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ang kanyang laman ay nagkawatak-watek, at ang kanyang mga buto ay nalantad. Medyo malala ang mga pinsala ni Keegan. Sa kabila noon, nanatiling malakas ang kanyang aura. Libo-libong sword energies ang biglang lumitaw at umikot sa kanya upang bumuo ng nakakatakot na sword formation. Sina Zavas, Gaius, Gurgen, at Taran ay napilitang umatras palayo sa kanya. Sa kabila nito, patuloy silang kumikislap sa langit, naghahanap ng mga pagkakataong mag-aklas. Ang kanilang labanan ay nakakuha ng maraming atensyon. Ang mga powerhouse mula sa Derek's Academy, ang Central Plane, at ang mga kalahok sa Petit Celestial rank ay nanunood ng laban. Wala sa kanila ang umasa na ang partido ni James, na binubuo ng mga miyembro sa Sovereign Third rank, ay pinilit ang isang powerhouse sa Petit Celestial rank sa isang sulok kasama ang kanilang misteryosong porma sayon. Bukod dito, ang kanilang kalaban ay patuloy na nasugatan. Ungol ni Taran, Damit. Gumagamit siya ng napakalakas na sword energy para protektahan ang sarili. Hindi lamang sila ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa pagtatanggol, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay nakakatakot din. Ito ay hindi maarok, at wala kaming pagkakataong umatake. Sa sandaling iyon, sila ay nasa isang pagkapatas dahil hindi sila nakakalapit. Kahit ang kanilang elemental formation ay hindi makalusot sa sword formation. Umatras si James sa laban, at kulang sila ng isang mahalagang elemento para makumplito ang formation. Kung wala siya, ang kanilang mga kapangyarihan ay mas mababa. Swoosh! Hindi mabilang na sword energies ang pumulibot sa katawan ni Keegan. Ang kanyang mahabang espada ay nakaturo sa harap, at ang ilang sword energies ay sumabog patungo kay Taran. Mabilis na umatras si Taran at nagpatawag ng mga inscription upang harangan ang pag-atake. Ang mga inscription ay bumuo ng isang hadlang at nakatiis sa patuloy na pag-atake, ngunit ito ay unti-unting nahuhulog. Samantala, pinagmamasdan ni James ang labanan mula sa malayo. Alam niyang kailangan niyang lumahok sa labanan. Kung hindi, hindi mananalo ang kanyang mga kasama. Si Keegan ay nasa Petit Celestial rank, pagkatapos ng lahat, at nagkaroon ng maraming paraan ng pakikipaglaban. Swoosh! Lumitaw si James sa harap ni Taran. Ang kanyang katawan ay biglang nagbago sa hindi mabilang na mga inscription. Dalawang figure ang lumitaw, ang isa ay nakaupo sa itaas ng mga inscription at ang isa sa ibaba.
Unti-unti, nabuo ang mga inscription sa isang misteryosong pormasayon. Biglang nawala ang isa sa mga figure sa loob ng formation. Siya ay nagpakita sa harap ng sword energies at nineutralize ang pag-atake gamit ang isang kapangyarihan na hindi kabilang sa kanilang kasalukuyang panahon. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang dating anyo ni James sa harap ni Keegan. Kinilabutan si Keegan. Bago pa man siya makapag-react ay nataman na siya sa noo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at maglaho. Pagkatapos, ang kanyang natitirang kaluluwa ay na-teleport palabas ng arena world. Matapos ihagis ni James ang elemental formation, ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Dahil dito, lumakas din ang kanyang dating anyo. Hindi natakot si James na malantad ang kanyang dating pagkatao. Ang nakaraang anyo ng kanyang sarili sa pormasayon ay binubuo lamang ng mga supernatural na kapangyarihan na kanyang nilinang at walang aura ng Panginoong Supremos. Bukod dito, nagbago ang dalawang figure ayon sa kanyang kasalukuyang katawan. Hanggat hindi siya nag-cast ng supernatural powers mula sa Genesis Path Scripture, ang kanyang nakaraang pagkakakilanlan ay hindi matutuklasan. Sa Jew Academy, may ilang powerhouse na tumayo sa gulat, kasama sina Zimmel at Jorah. Anong klaseng supernatural power iyon? Hindi pa ako nakakita o nakarinig ng ganoong bagay dati. Ito ay isang kapangyarihan na hindi kabilang sa kasalukuyang panahon. Masasabi kong ito ay mula sa nakaraan. Ipinahayag ng mga powerhouse ang kanilang pagkagulat. Nararamdaman ng lahat na ang dating anyo ni James ay may kapangyarihan na hindi kabilang sa kanilang panahon. Gayunpaman, hindi nila ito matunten kung saan ito nagmula. Sa loob ng arena world, nabigla ang mga kalahok sa labanan. Ano iyon? Ang kanyang kapangyarihan ay talagang kakaiba. Nagulantang ang malalakas na kalahok mula sa iba't ibang sekta at malalaking eroplano. Matapos matalo si Keegan, pinahiwa-hiwalay ni James ang formation. Naglaho ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo. Maging si Zavis at ang iba pa ay nagulat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakangiting sinabi ni Zavis, ang Trescentia Completer Art ng 49 ay hindi kapanipaniwala. Sinabi rin ni Taran ng may pagkamangha, ginamit lang niya ang kanyang dating anyo. Hindi pa nga niya ginagamit ang present at future form niya. Sigurado akong makakalaban niya ang isang powerhouse sa Great Celestial Rank. Lumapit si James sa kanyang mga kasama at nakangiting sinabi, isang powerhouse sa Great Celestial Rank. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin at minamaliit ang lakas ng Great Celestial Rank. Upang maabot ang Great Celestial Rank, kailangang dumaan sa hindi mabilang na mga hadlang at magkaroon ng makapangyarihang kakayahan sa pakikipaglaban. Bagamat makapangyarihan ang supernatural power ko, masyadong mahina ang cultivation base ko. Gayunpaman, napakalakas mo pa rin. Oo, ang lakas mo kasi nakakatakot. Sayang lang at hindi rin natin ito malilinang, kung hindi, hindi tayo mapipigilan. Ibinahagi ng mga kasama ni James ang ilang komento. Magpahinga muna kayo at magpagaling. Uupo muna ako sandali sa ibabaw ng espiritual na bundok. Pagkatapos magsalita, nagtungo si James sa espiritual na bundok at umupo sa isang lotus na posisyon sa tuktok nito. Ano bang balak niya? Bakit kailangan niyang laging maupo sa ibabaw ng espiritual na bundok na inaagaw natin? Sino ang nakakaalam? Nagkibit-balikat ang mga kasama ni James na naguguluhan sa kanyang mga kinikilos. Pagkatapos, pinahiwa-hiwalay nila ang elemental formation at nagsimulang mabawi ang kanilang naubos na lakas. Samantala, isang diskusyon din ang nangyayari sa Jew Academy. Isang elder ang nagtanong, sa tingin mo ba ay natagpuan na niya ito, Sir Zimmel? Hinaplos ni Zimmel ang kanyang puting balbas at sinabing, hinati ko ang supernatural power ng Jew Academy sa ilang mga inscription at isinama ang mga ito sa mga espiritual na bundok pati na rin sa mga lungsod. Inaasahan kong mahanap sila ng mga kalahok. Kahit 49 ang matuklasan ng mga ito, duda ako na mauunawaan niya kaagad ang bawat inscription pagkatapos na maagaw ang isang espiritual na bundok. Sumang-ayon si Jorah, oo. Ang Themsurge art ng aming akademya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Bukod sa lumikha, walang ibang nakakaalam nito. Si James ay dapat na nagpapakita ng isang palabas. Oo, sa palagay ko ay hindi niya mahahanap ang Themsurge inscriptions.
Kahit na mahanap niya ang mga ito, imposible para sa kanya na maunawaan ang mga ito. Oo, magiging kahanga-hanga kung mahahanap pa niya ang isa sa mga inscription. Hindi ko akalain na matutuklasan niya ang lahat ng ito. Maraming talakayan ang nangyayari sa labas ng Arena World. Samantala, ang iba pang powerhouse na sumakop na sa mga espiritual na bundok ay nag-aalala. Maliwanag na sinisikap ni James na sakupin ang lahat ng espiritual na kabundukan at mga lungsod, ayon sa kanyang mga ginawa kamakailan. Alam nilang aatakihin niya sila sa madaling panahon. Maging si Keegan, isang powerhouse sa Petite Celestial rank, ay inalis. Bagamat kumpiyansa silang kunin si Keegan, nag-alala sila matapos makitang ipinakita ni James ang napakalakas na lakas. Marami sa kanila ang naliligaw, naghahanap ng solusyon. Naisip pa nga ng ilan na makipagsanib puwersa sa iba pang espiritual na bundok. Gayunpaman, hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Lahat sila ay mula sa iba't ibang puwersa at maging sa mga eroplano. Hindi lamang sila hindi kilala, ngunit ang ilan sa kanila ay may masamang pakikitungo. Kaya, imposible ang pagsanib puwersa. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa espiritual na bundok ng ilang sandali. Maya-maya, tumayo siya at nag-inat ng katawan. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang mga kasama at nakangiting sinabi, "Tapos na ako." Tara na. Lumapit si Zavis kay James at tinanong, "May natuklasan ka ba?" Ngumiti ng tahimik si James bilang tugon. Sinabi ni Gaius, "Sigurado akong may nahanap siya. Pumunta tayo sa susunod na espiritual na bundok. Hindi mo na kailangang kumilos mula ngayon. Ako na mismo ang bahala sa iba." Ayaw na ni James na mag-aksaya pa ng oras. Nais ni James na malutas ang labanan sa lalong madaling panahon. Sa basbas ng Elemental Formation, ang kanyang Trescentia Completer Art ay hindi magagapi sa Arena World, at walang makakapigil sa kanya. Di nagtagal, dumating ang grupo ni James sa labas ng isa pang napakalaking espiritual na bundok na may hindi mabilang na buhay na nilalang sa ibabaw nito. Haha! Nag-iinit ang mga bagay-bagay. Iyan ay si Tazedores Garcia, isang powerhouse sa huling yugto ng Sovereign 6th rank. Kahit nasa Sovereign 6th rank lang siya, makapangyarihan talaga siya. Kahit na ang mga nakaabot sa Petite Celestial rank ay sinusubukang iwasan siya. Siya ay mula sa Ancient Clan's Immortal Mountain. Ang mga taong sumusunod sa grupo ni James ay agad na nasa sabik matapos makita ang taong sumakop sa espiritual na bundok sa unahan. Ang Immortal Mountain ng Ancient Clan ay isa sa mga pangunahing puwersa sa Central Plain. Si Tazedores ay isang alagad ng sinaunang angkan. Bagamat si Tazedores ay nasa Sovereign 6th rank lamang, mayroon siyang napakalaking lakas. Binigyan siya ng espesyal na titulo ang pinakamalakas na powerhouse sa Sovereign rank. Walang sinuman sa Sovereign rank ang maihahambing sa kanya. Hindi pa siya natalo sa ibang tao sa parehong ranggo. Bukod dito, nagawa pa niyang masaktan ng husto ang ilang mga kalaban sa Petite Celestial rank. Bilang resulta, maraming powerhouses sa Petite Celestial rank mula sa ibang mga eroplano ang paraan sa kanya. Bagaman si Tazedores ay nasa huling yugto lamang ng Sovereign 6th rank, mas malakas siya kaysa kay Keegan. Nagtataka ako kung magagawa nilang masakop ang espiritual na bundok na ito. Maraming manunod ang naghihintay sa laban. Si James at ang kanyang mga kasama ay lumutang sa labas ng espiritual na bundok. Dahan-daang tumayo si Tazedores at tumingin sa grupo ni James. Mapaglaro siyang tumawa at sinabing, "Dapat ay may hiling kang kamatayan na dumating para hamanin ako." Ang kanyang apat na kasamahan ay agad na nag-activate ng Elemental Formation. Ang Elemental Formation ay parang isang supernatural power na maaari lamang i-cast sa kanilang lima upang madagdagan ang kanilang mga kapangyarihan. Matapos ma-activate ang Elemental Formation, ang kanilang mga aura ay bumuti ng malaki. Nasa unahan si James kasama ang mga kasama sa likod niya. "Mag-away tayo." Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong kalangitan. 2/3. "Kung sabik kang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo." Nagpakawala si Tazedores ng makapangyarihang aura at tumalon sa langit. Biglang nawala si James sa lugar, at kumalat ang mga inscription sa buong kalangitan. Pagkatapos, lumitaw ang isang nakakatakot na porma sayon. Ang porma sayon ay agad na bumalot kay Tazedores,
at isang mapang-uyam na presyon ang bumagsak sa kanya. Kinailangan niyang pakilyusan ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Sa kabila noon, pilit pa rin siyang tumakas. Tara, break na! Sigaw niya, at damaloy ang kanyang kapangyarihan para salakayin ang Porma Sion. Gayunpaman, ang pagbuo ay masyadong mahiwaga. Matapos tumama ang kanyang kapangyarihan sa Porma Sion, bigla itong nawala. Sa sandaling iyon, lumitaw sa likuran niya ang nakaraan at hinaharap na anyo ni James. Pagkatapos, umatake sila. Gustong iwasan ni Tazedaris ang mga ito, ngunit hindi siya nakagalaw sa Porma Sion. Sabay-sabay na umatake ang mga past at future forms ni James. Nakatayo lamang si Tazedaris nang walang magawa sa kawalan habang ang kanyang katawan ay nawala. Ang lahat ay nabigla sa nakita, kabilang ang mga nasa Martial Celestial rank na nanunood mula sa labas. Kabanata 5216. Si Tazedaris ay isang disipulo ng Ancient Clans Immortal Mountain at kinilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa loob ng Sovereign rank. Gayunpaman, wala siyang pagkakataong lumaban at agad na pinatay. Ngumiti si Zimmel, na nanunood mula sa pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Pagkatapos, sinabi niya, akala ko siya ay isang mapagmataas na tao para sa paghiling ng mga mapagkukunan mula sa isang ikawalong antas ng eroplano para sa isang entrepot. Hindi ko ini-expect na may kakayahan siya. Tumayo si Jorah, sinulyapan ang iba pang elder sa main hall, at sinabing, kukunin ko siya bilang aking disipulo. Mas mabuting huwag kayong maglakas loob na agawin siya sa akin. Mabilis na inangkin ng dakilang elder ng Jew Academy si James bilang kanyang disipulo. Sa loob ng Arena World, nakaupo pa rin si James sa ibabaw ng bagong nakuhang espiritual na bundok. Walang nakakaalam kung ano ang pinagkakaabalahan niya, maging ang kanyang mga kasama. Samantala, ang mga powerhouse na nakakuha ng iba pang espiritual na bundok ay nagtipon. Marami sa kanila ay kabilang sa makapangyarihang mga sekta at eroplano. Nakakatakot sila. Maging si Tazedaris, isang alagad ng Immortal Mountain ng Ancient Clan, ay napatay ng ganoon kadali. Atake nila tayo sa lalong madaling panahon, kaya dapat tayong magkaisa at alisin sila. Kung hindi, isa-isa nila tayong kukunin. Nagmungkahi ang isa sa mga kalahok sa Petit Celestial rank. Pumayag ka. Ako rin. Dapat tayong magsanib puwersa para patayin muna sila. Ilang iba pa ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Ang mga powerhouse na sumaikop sa mga espiritual na bundok ay tinalakay kung paano aalisin ang partido ni James. Ang iba pang mga kalahok na sumaikop sa 10 lungsod ay hindi interesadong kumilos dahil may tiwala sila sa kanilang sarili. Sila ay mga mahuhusay na prodigy mula sa Central Plain at ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Noong nakaraan, natalo nila ang hindi mabilang na mga magsasaka upang makarating sa kung nasaan sila ngayon. Kahit na nagpakita ng matinding lakas si James, wala silang intensyon na makipagsanib puwersa sa iba pang kalahok. Bukod dito, interesado silang makita kung paano malalampasan ni James ang krisis. Maraming mga kalahok sa Petit Celestial rank at ang Sovereign 6th rank ang nagkakaisa para paksain sila. Ang natitirang mga kalahok ay medyo matigas. Hindi magiging madaling kalaban ng Jastre Plain Grove ng Valiant Alliance. Makapangyarihan din si Blood Jabez mula sa Suluburg. Sa pagsali nilang dalawa sa alyansang ito, iniisip ko kung paano sila haharapin ng 49. Nasa sabik ang mga powerhouse ng Jew Academy na makita ang maraming powerhouse na nagsanib puwersa. Inaasahan nilang makitang malampasan ni James ang sitwasyon at talunin ang kanilang alyansa. Kung siya ay magtagumpay, siya ay magiging isang alamat. Kasabay nito, ang Dwex Academy ay maaaring mag-recruit ng isang hindi kapani-paniwalang mahuhusay na disipulo. Natitiyak nilang si James ay magiging isang walang katulad na powerhouse na may wastong patnubay at mapagkukunan. Pagkaraan ng ilang sandali na maupo sa espiritual na bundok, biglang tumayo si James. Nagulat sa kanya si Zavos na may tame time na tono, sa panahong ito, ang kasalukuyang mga may-ari ng natitirang espiritual na mga bundok ay nagsanib puwersa. Oh! Bahagyang nagulat si James. Kaagad pagkatapos, tumawa siya at sinabing, hayaan mo na sila. Makakatipid ako ng oras para mahanap sila isa-isa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mukhang optimistiko para sa amin.
Ayon sa narinig naming balita, mayroon silang mga 5 powerhouse sa Petite Celestial rank at maraming powerhouse sa Sovereign 6th rank. Ang mga kalahok na ito ay mula sa mga pangunahing eroplano at puwersa. Kaya, dapat silang magkaroon ng kakaibang supernatural powers. Nakangiting sagot ni James, so what? Maaabot mo rin ang Petite Celestial rank gamit ang Elemental Formation. Walang alinlangang sinabi ni Taran, kahit na makukuha natin ang lakas ng Petite Celestial rank, ang ating Cultivation rank ay medyo mahina pa rin. Wala talaga tayo sa Petite Celestial rank at hindi natin mailalabas ang buong potensyal nito. Idinagdag ni Gaius, sa basbas ng Elemental Formation, tayong apat ay makakaharap sa isang kalaban sa Petite Celestial rank ngunit hindi natin siya kayang patayin. Kabanata 5217 Pagkatapos ng nakaraang labanan, alam ni Zavas, at ng iba pa nakakaunti ang kanilang maitutulong sa pagtatamo ng mga natitirang espiritual na bundok at lungsod. Kung kaya nilang ganap na masakop ang lahat ng mga lugar sa Arena World ay nasa kay James. Mahinahong sinabi ni James, huwag kang mag-alala. Ang kanilang mga kalaban ay ilang mga powerhouse sa Petite Celestial rank at ang Sovereign 6th rank. Kung wala ang Elemental Formation, maaaring kailanganin ni James na ibigay ang lahat ng kanyang paraan sa pakikipaglaban upang makalaban sa isang kalaban sa Petite Celestial rank. Sa kabaligtaran, madali niyang labanan ang isang grupo sa kanila gamit ang mga pagpapahusay ng Elemental Formation. Ayos lang ako basta huwag lang kayong matanggal. Kung mangyayari iyon, wala akong basbas ng Elemental Formation at baka hindi ako manalo. Kaya subukan mong huwag mapatay. Pinaalalahanan sila ni James na protektahan ang kanilang sarili at mabuhay sa anumang paraan. Sa kabila ng kanyang mga salita, buong tiwala siya sa mga ito. Pagkatapos ay activate ang Elemental Formation, ang kanilang mga lakas ay mapapabuti din ng malaki. Kahit na hindi nila lubos na may sigawa ang lakas ng Petite Celestial rank, maprotektahan man lang nila ang kanilang sarili. Inunat ni James ang kanyang katawan at sinabing, "Tara na." Mabilis na umalis ang kanyang grupo sa espiritual na bundok. Noong nakaraan, si James ay nagtayo ng mga porma sayon upang protektahan ang espiritual na bundok na kanilang nasakop. Gayunpaman, hindi na siya nag-abala pang gawin iyon dahil ang karamihan sa mga powerhouse na sumakop sa iba pang espiritual na bundok ay nagsanib puwersa. Kung tungkol sa mga taong sumusunod sa kanila, hinayaan niya sila. Di nagtagal, dumating ang grupo ni James sa isang espiritual na bundok. Sa tuktok ng bundok ay isang siksikan na grupo ng mga nilalang sa anyong tao. Sa kabuuan, mayroong 10,000 sa kanila. Nakatayo sa unahan ang mga powerhouse sa Petite Celestial rank, na sinundan ng mga nasa Sovereign 6th rank. Ang iba ay iba-iba mula sa Sovereign 3rd rank hanggang sa 5th rank. Nandito na sila. Maraming nilalang sa espiritual na bundok ang nanginig matapos makita ang grupo ni James. Kahit na marami silang powerhouses na natipon, nagpakita si James ng nakakatakot na lakas at napatay pa ang pinakamalakas na powerhouse sa loob ng Sovereign rank. Tinitigan ni Amon sa tuktok ng bundok si James at sinabing, "Sa wakas nandito ka na, 49. Tandaan mo ako. Ako si Jasper Plaingrove mula sa Valiant Alliance. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Malapit ka nang matanggal." Nanatiling kalmado si James, ngunit ang totoo, nagalit siya. Ang Valiant Alliance ay isa sa 10 pinakamalakas na puwersa sa Central Plain. Noong nakaraan, ang pinuno ng Valiant Alliance ay isa sa mga pangunahing salarin na gustong pumatay sa kanya. Lumapit ang isa pang tao at mahinahong nagsabi, "Ako si Bloodod Jabez mula sa Saluburg." Si Saluburg ay isa rin sa pinakamalakas na puwersa sa Central Plain. Ang dahilan kung bakit sila nagpadala ng mga miyembro sa Jew Academy ay hindi para ma-recruit bilang mga disipulo. Sa halip, sila ay lumahok pangunahin upang magpakitang gilas. Mula noong sinaunang panahon, ang mga powerhouse ay dumating sa Jew Academy upang linangin. Sa paglipas ng panahon, ito ang naging pamantayan. "I'll take everyone on once," mahinahong sabi ni James. Pagkatapos magsalita, mabilis na pinaandar ni James at ng kanyang mga kasama ang Elemental Formation. Sa basbas ng formation, mabilis na tumaas ang kanilang mga aura. Ang 5 sa kanila ay muling nakakuha ng lakas ng Petite Celestial rank.
Sa mga pagpapahusay ng elemental formation, hindi natalo si James sa Arena World. Habang naglalabas ng potent aura, mahinahong sinabi ni James, sabay-sabay kang lumapit sa akin. Kung hindi, hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang confident na boses ni James. Kabanata 5218 si Jastra mula sa Valiant Alliance at Bloodod mula sa Suluburg ay mga kilalang powerhouse. Bukod sa kanila, may 3 pang kalahok sa Petite Celestial rank. Bagamat hindi sila mula sa nangungunang 10 puwersa ng Central Plane, nagmula sila sa mga eroplanong pang-9 na antas. Bilang karagdagan, mayroong isang grupo ng mga powerhouse sa Sovereign 6th rank. Gayunpaman, alam ng lahat na ang mga cultivator sa Sovereign rank ay walang negosyong lalahok sa laban. Ito ay isang labanan para sa mga nasa Petite Celestial rank. Sa huli, hanggang sa 5 powerhouse sa Petite Celestial rank ang talunin si James. Sa kanila, mayabang si James na hamanin silang lahat. Swoosh! Si Jastra ang unang gumawa ng hakbang. Tumalon siya sa ere at sinundan ni Bloodod. Sumunod din ang 3 pa. Silang 5 ay mga lalaki. Ang pangalan ko ay Sigil Lamagnan. Galing ako sa Ward Plane. Ako si Hakla Hakyon mula sa Hasop Plane. Zornshite, ang Welrek Plane. Pagkatapos magpakilala, inilabas nila ang kanilang makapangyarihang aura. Sa 5 powerhouse sa Petite Celestial rank, ang kanilang sama-samang lakas ay sapat na upang duminahin ang hindi mabilang na mga eroplano. Gayunpaman, hindi nagpatinag si James sa harap ng kanyang mga kalaban. Nilingan niya ang mga kasama at sinabing, huwag kang makialam. Manatili ka lang sa likod ko. Tumango sina Zavas, Gaius, Virgin, at Taran. Nagkomento ang mga powerhouse ng Jew Academy sa pangunahing bulwagan. Wow, nakakabilib. Nasa early stage pa lang siya ng Sovereign 3rd rank, pero hinahamon niya ang 5 kalaban sa Petite Celestial rank. Anuman ang resulta ng labanan, ito ay gagawa ng kasaysayan. Medyo umaasa na 49 ang manalo at maging isang alamat. Ang mga powerhouse ay matamang nanood sa labanan at paminsan-minsan ay nagpapalitan ng opinyon. Sa Arena World, ang iba pang mga powerhouse na sumikop sa 10 lungsod ay nanunood din ng labanan. Natigilan sila nang makitang tinangka ni James na kunin ang 5 kalaban sa Petite Celestial rank. Kahit na sa kanilang lakas, nagawa nilang sakupin ang isang lungsod, wala ni isa sa kanila ang makakalaban ng 5 kalaban sa Petite Celestial rank. Kahit si Wab mula sa Elysium Hall ay hindi nang ahas na labanan silang 5 ng sabay-sabay. Napanganga ang mga manunood sa katapangan ni James at mabilis na napaatras sa malayo. Lumutang si James sa langit habang nasa likod niya ang mga kamay. Sa sandaling iyon, 5 elemental na kapangyarihan ang dumadaloy sa loob niya. 4 sa kanyang kapangyarihan ay nagmula sa kanyang mga kasama. Matapos ay cast ang elemental formation, malaya nilang magagamit ang kapangyarihan ng isa't isa. Dapat may death wish ka. Kalmado rin si Jastra. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang makantab na gininto ang espada na naglalabas ng malakas na puwersa. Iyon ay, ito ang Jastra Sword. Si Jastra ay alagad ng pinuno ng magiting na alyansa. Kinokontrol ng Valiant Alliance ang maraming malalakas na eroplano. Ang kanyang Panginoon ay nagpakahirap upang pinuhin ang espada para sa kanya. Narinig kong ginawa ito gamit ang Genesis power ng isang 8 antas na eroplano. Ito ay isang sandata na may lakas ng huling yugto ng Great Celestial rank. Sa pamamagitan ng espadang ito, makakalaban ni Jastra ang isang kalaban sa huling yugto ng Petite Celestial rank. Matapos ipatawag ni Jastra ang kanyang espada, nagsimulang talakayin ng maraming manunood ang pinagmulan nito. Kabanata 5219 si James ay isa sa pinakamakapangyarihang kapangyarihan sa kanyang nakaraang buhay. Kaya, naramdaman niya ang kapangyarihan ng Jastra Sword. Itinaas ni Jastra ang kanyang gintong espada at buong pagmamalaking sinabi, ang espadang ito ay ipinangalan sa akin. Inipon ng aking Panginoon ang Genesis power ng isang 8 antas na eroplano para gawin ang espadang ito. Naglalaman ito ng nakakatakot na lakas na maihahambing sa lakas ng Genesis path ng isang 8 antas na eroplano. Swoosh! Itinutok ni Jastra ang kanyang espada kay James, at ang sword energy ay umaalon sa hangin.
Bagamat hindi nasaktan si James ng di nakikitang puwersa, nagpumiglas ang kanyang mga kasama at muntik na silang masabugan. Pinaalalahanan sila ni James, "Umalis na kayo." Si Zavos at ang iba pa ay mabilis na umatras mula sa larangan ng digmaan at napawi ang nakalulungkot na presyon. Si James naman ay nanatiling kalmado sa larangan ng digmaan. Bagamat nagpatawag si Jastre ng isang makapangyarihang sandata, hindi siya natakot. "Umalis na kayo. Let me fight him." Mahigpit na hinawakan ni Jastre ang sandata niya at confident na sabi. Gusto niyang patayin si James mag-isa. Nagpalitan ng tingin ang mga kakampi niya, pagkatapos ay umatras. Gayunpaman, batid ang lakas ni James, hindi sila masyadong nakarating. Kahit na may hawak na makapangyarihang sandata si Jastre, maaaring hindi talaga siya katapat ni James. Gusto nilang subukan ni Jastre ang lakas ni James. Pagkatapos, maaari silang manood mula sa likuran at maingat na suriin ang supernatural power ni James upang mag-ingat kapag ito na ang kanilang turn. Pagkatapos nilang umatras mula sa larangan ng digmaan, itinaas ni Jastre ang kanyang espada at sinugod si James. Nawala siya sa lugar. The next moment, nasa harap na siya ni James. Bago niya mapunta ang kanyang pag-atake, lumitaw ang isang misteryosong figure na kamukha ni James. Pagkatapos, itinaas ng figure ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng enerhiya na binubuo ng mga inscription ay lumitaw mula sa palad nito. Ang mga mahiwagang inscription ay lumaban sa Jastre sword. Biglang lumitaw ang isa pang figure sa likod ni Jastre at sumalakay. Tinamaan si Jastre sa likod, at nagkaroon ng matinding sugat. Gayunpaman, malakas si Jastre at mabilis na nakabawi mula sa pinsala. Pagkatapos, tumalikod siya at pinutol ang kanyang espada. Nataman ang magiging anyo ni James, at agad itong nasira. Sa susunod na sandali, nag-reform ito sa tabi ni James. Bumalik din ang ibang figure sa gilid ni James. Pareho ang aura ni James sa past at future forms niya. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay naiiba. Ang mga powerhouse ng Jew Academy ay nagbigay ng maingat na atensyon. Mga clone ba iyon? Pitong huwag mong isipin. Nakakita na ako ng maraming cultivator na lumikha ng mga clone, ngunit walang lumapit dito. Nararamdaman ko na ang isa sa mga figure na iyon ay naglalaman ng kapangyarihan ng nakaraan at ang isa pa sa hinaharap. Ang kanilang mga kapangyarihan ay tunay na misteryoso at hindi kabilang sa kasalukuyang panahon. Tinalakay ng mga powerhouse ng Jew Academy ang mga figure ni James. Kahit na marami silang karanasan, wala silang ideya kung anong uri ng supernatural power ang ginamit ni James. Sa huli, maaari lamang nilang tapusin na ito ay isang bagay na katulad ng supernatural powers na maaaring lumikha ng mga clone. Gayunpaman, mas advanced ang mga clone ni James. Hindi tulad ng mga regular na clone, ang clone ni James ay hindi nawasak matapos matamaan. Sa halip, nagreporma ito halos kaagad. Si Jastre ay binibigyang pansin din ang bawat detalye. Mahigpit na kumunat ang kanyang mga kilay, naguguluhan kung bakit hindi nawasak ang clone ni James matapos matamaan. Kabanata 5220 Tumayo si James sa pagitan ng kanyang nakaraan at hinaharap na anyo. Maraming mga powerhouse ang nagsusuri ng supernatural power ni James. Sigurado akong hindi mga clone ang mga iyon. Oo, sang-ayon ako. Hindi sila clone. Logically, ang mga clone ay magkakaroon ng kanilang pangunahing aura ng kaluluwa. Gayunpaman, ang mga clone ng 49 ay walang mga aura ng kaluluwa. Mayroon lamang silang aura ng kanyang kapangyarihan. Sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Jastre ang kanyang espada at naglabas ng malakas na aura, na nagdulot ng mga ripples sa nakapalibot na kawalan. Nagdilim ang kanyang mukha, at minisyon niya, tiyak na mahilig kang maglaro ng mga kakaibang trick. Pagkatapos, nilaslas niya ang kanyang espada, naglabas ng ilang inscription sa kalangitan, na mabilis na naging sword energies. Si James ay inatake mula sa lahat ng direksyon. Ang kombinasyon ng Jastre sword at sword formation ay sapat na upang bitag o pumatay ng isang powerhouse sa Petit Celestial rank. Gayunpaman, nawala ang pangunahing katawan ni James nang lapitan siya ng sword energies. Sa susunod na sandali, isang malakas na porma sayon ang lumitaw at hinigop ang sword energy.
Pagkalipas ng ilang segundo, ang sword energies ay naaninag sa Jastra. Mabilis na umiwas si Jastra, at bumagsak sila sa lupa. Dumagundong. Ilang bundok ang nawasak, at isang malawak na hukay ang nabuo sa lupa. Lumapit si Jastra sa tabi ng kanyang mga kaalyado at sinabing, medyo may kakayahan siya. Dapat sabay tayong lumaban. Sige. Tumango ang mga kakampi niya. Ipinatawag ng apat ang kanilang mga armas. Dahil sila ay mula sa makapangyarihang background, mayroon silang mga armas na umabot sa Great Celestial rank, na nangangailangan ng maraming trabaho sa paggawa. Ang kani-kanilang mga sekta at puwersa ay gumastos ng maraming mapagkukunan upang ang kanilang mga disipulo ay makakuha ng magandang resulta sa pagtatasa ng Ju Academy. Magkatabi sina Jastra, Bloodod, Sigil, Hakla, at Zorn. Bigla silang naglunsad ng aksyon ng sabay-sabay. Ang Porma Sion sa unahan nila ay nagsimulang umikot, mabilis na hinihigop ang lakas ng kanilang mga pag-atake. Di nagtagal, ang Porma Sion ay nagkawatak-watak sa hindi mabilang na mga inscription at kumalat sa lugar. Ang Porma Sion ay biglang nagbago malapit sa Zorn, na mula sa Welric Plain. Ang Welric Plain ay isang ika-9 na antas ng eroplano. Makapangyarihan si Zorn, ngunit siya ay nakulong at hindi makawala. Naramdaman niya ang malakas na pressure na dumudurog sa kanya, at kinailangan niya ang lahat para labanan. Sa kabila nito, nagsimulang magkaroon ng mga sugat sa buong katawan niya. Swoosh! Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakaraan at hinaharap na anyo ni James sa Porma Sion. Pagkatapos, agad nilang sinimulan ang pag-atake kay Zorn. Si Zorn ay ganap na hindi makakilos at hindi makalaban. Nasaktan na siya ng kapangyarihan ng formation. Hindi niya nagawang labanan ang mga pag-atake. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake, ang katawan ni Zorn ay nawala. Siya ay sumangga sa manipis na hangin, at ang kanyang kaluluwa ay na-teleport palabas ng arena world. Ang pagkatalo ni Zorn ay nangyari sa isang kisap mata, at ang kanyang mga kaalyado ay hindi makapag-react sa oras. Sa sandaling iyon, inilabas ni Jastra, Bloodod, Sigil, at Hakla ang lahat ng kanilang lakas at inatake ang Porma Sion. Gayunpaman, ang pagbuo ay solid. Binubuo ito ng mga simpleng inscription mula sa mababang antas ng mga eroplano, ngunit kapag pinagsama, sila ay makapangyarihan.